Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Please kami ang lead ng conservatory. Real na ba to? This is real? Are you real? Parang hindi lang. Dito hologram siya. Dito, yan AI. Hologram. Nyo kay Harry Roque, ha? Happy Sunday, magandang hapon Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga issue sa bansa. Ako po si Cleve Arguelles. Salamat sa muling pagdalo ni Richard Hidarian. Salamat sa muling pagtutong sa isa't kalahating oras ng Vibe Check at pagdi-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon. Kaya paikutin na ang roleta at inyong transistor radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at FMR Regional Stations. Ako po si Cheska Persia. Parang inano. Grabe may fans ko. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po si Richard Heydarian. At mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores at lahat yan dito lang sa With Due Respect! Extra special Richard Darian Crenson. Richard Heydarian, Itong fighting corruption, it's systemic corruption. Carlo Flores, Eh parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong. Cleve Arguelles, Seryoso, sincero, at yung buong Dino De Leon, Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No? Sabrina Gaca, Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado? at Cheska Persia. So dapat pala, siya lang ang pwedeng Real talk lang Mawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect. Ayun, teka lang alam nyo ano parang may breaking news. Nagtagumpay na daw ang Bring Him Home campaign. Uy! Oo, kasi naiuwi na si Richard. Kala ko Harry Roque na. Si Harry Roque. Back from Oxford. Yes, Oxford. Pagmamalaki ko lang nga, niregaluhan ako ng Oxford tie. Oxford Union Ba't ikaw tie. lang? Ni Richard Hidarian. ba't wala? Favorite ako eh. Kasi may siya yung nag-abogado sa mga outlaw. Pero kabilang po sa mga pag-uusapan natin ngayon ang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano nga ba ang aasahan natin sa paglilitis na itutuloy na muli bukas? At tatalakayin din natin ang mga argumento ng House Prosecution at Defense Team sa unang 3 araw na impeachment trial. Sino nga ba ang nakapuntos sa unang linggo ng paglilitis? Pag-usapan din natin ang inaasahang pagharap ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez. Shoutout sa beshi niya na friend ko rin sa kabilang mundo. Ano kaya ang mangyari sa paglilitis sa Martes na maraming Martes? Dami mo Hihimayin din natin ang tangkang pag-angkin ng China sa Batanes nung mawalang hiyang to, ha? Ay, oh. Ano ba ang basihan ng China para sabihing pag-aari nila ang teritoryo ng iba't ibang bansa? Naku, mukhang obvious naman na mag-overtime tayo today. Nung intro pa lang, ang haba na. Bubusisihin din natin ang ipananatili sa ospital ni Senator Rodante Marcoleta dahil sa biglang iba't ibang sakit. Dapat na bang ilipat sa kulungan ng senador matapos iparesto ng Sandigan Bayan? Wow, fully packed. Dami natin pag-uusapan ngayong hapon. Kaya naman, mawalang galang lang po at simulan na natin ang Vibe Check! Survey results. Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check. Sa ating Vibe Check, simulan natin ang talakayan sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang tinalakay ang ika-4 na article of impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ng Vice Presidente kay Pangulong Marcos. Kaya nga, Cleve, sumalang bilang unang testigo si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Sa pagdinig, nanindigan si Calilong na maituturing na seryoso at absolute ang banta dahil kaya itong gawin ni VP Sara. Pero Cheska, tinangka ng defense team na questionin ang
ang kredibilidad ni Kalilong kabilang na kung alam nito ang salitang motu proprio. Naging usap-usapan din ang paulit-ulit na objection ng defense team sa bawat argumento at testimonya ng private prosecutor. Kaya naman Dino, inabangan sa susunod na linggo ang pagharap ng Chief of Staff ni Vice President Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Diba kasama si Lopez sa press conference kung saan nabanggit ng Vice Presidente ang pagbanta kina Pangulong Marcos et al. Et al. Marami. Ay, syempre, tamang-tama ka dyan, Richard. Kaya naman dapat ay patuloy na bantayan ang mga nangyayari sa paglilitis. Pero, dismayado ang bantay Senado, dismayado si Cliff. Dahil ayaw marap ni VP Sara sa sariling impeachment trial. Kahit nga, nagpunta na siya sa Senado nung Martes. Sa inyong palagay, dadalo pa ba si VP Sara sa paglilitis o magpapakyut na lang ba? May mga usap-usapan na dahil haharap na si Attorney Zulaika Lopez bilang pinapatawag na siya ng impeachment court, baka daw maaari na ito na din ang panahon nahaharap si VP Sara dahil hindi niya naman papayagan na ang kanyang Chief of Staff or meron pa ba bukod doon? Chief of Staff, no? Na humarap doon mag-isa. Number 1 mo yun sa office, di ba? Chief of Staff. So anong natin? Tingin natin, magpapakita ba si Sara ngayon? Di ba itong si Attorney Zulaika yung na-wheelchair nung panahon na napatawag siya sa Senado din noong November 2024 or sa Congress. At nakita naman natin na hindi rin siya pinabayaan ni Sara Duterte doon. May video pa nga magkayakap sila habang umiiyak at nagpapanic attack tong si Zulaika. So baka possible nga na ito yung opening na dumating din si VP Sara sa trial. So you think, Cheska, a-attend ang ikalawang Pangulo para damayan at samahan si Zulaika Probably. Lopez? Parang katulad ng ginawa niya last time, no, na parang nag-press con lang. Pero hindi umaten sa trial mismo, pero pupunta lang sa Senate as a moral support. Diyan muna tayo sa issue ng pagharap niya. Tandaan natin na ito si Zulaika, Yusek Zulaika, di ba? Ang rason kung bakit nagwala at nagtantrums itong si Sara Duterte. So malinaw sa atin na napaka-importante sa kanya si Zulaika. No? So sa akin, kung dadalo siya, well and good. Kasi alam nyo ba? Tanong nyo ako kung ano. Ano? yun? Hindi na naman. Ano Richard, yun? mag-participate ka nga dito sa ano ko. Hindi, actually. Alam nyo ba? Hindi namin alam. Ulit. Alam nyo ba? Tanong nyo sa akin kung ano. Ano? Ayan, nagkasalubong kami niya ni Sara Duterte sa Senado. Oo, nandun ako, kararating ko lang. Alam mo ba, na-traffic pa kami sa Espanya kung hindi kami na-traffic. So, sa first time ko siya nakita sa personal. Itong si Sara Duterte. Tapos, nung pumapasok sa Senado, syempre, nagkagulo lahat yung mga media. Nahawi ako, pero tinignan ko pa rin siya sa mata, pero hindi niya ako nakita. Tapos, napunta ako doon sa gilid ng pader. Tapos, habang nandun ako sa gilid ng pader, nakakaskas ako ng sobrang dami mga cameraman tsaka media, ang nasa isip ko, salamat naman. At maharapin ni Vice President Sara Duterte, no, ang lahat, no? So mag-e-explain siya. Yung pala, my head is blooded but unbowed lang, di ba? Until this bludgeoning. Wala pang 5 minutes. Alam mo, kung ako yung defense counsel ni Sara Duterte, I would be uncomfortable with the references that she is using. Kasi itong Article 4, ang akusasyon sa kanya, grave threats, na yung propensity niya to commit violence. At ang sabi nga ni Justice Ascuna, isa sa framers ng Constitution, feeling niya raw na shift na yung evidence, yung burden of evidence, not the burden of proof, but yung burden of evidence. Pagkatapos, maipakita ng prosekusyon na may kakayahan si Sara Duterte na gawin yung threat at hindi lang to sinasabi sa kanyang ingest, no? So kung ako yung depensa, sasabihin ko, ang ginagamit na references, bludgeoning. Di ba? Blood. Yeah, diba? pero yun yung strategy na, di ba? Trivializing discursive violence or violent discussion. Yung mga ganun sila, na parang, tingnan mo, nagjo-joke-joke lang kami. I think it's really part of a conscious effort. Of the ploy. Of the ploy. Ano talaga nila yan, modus operandi nila yan. Tingnan mo, nagtawanan lahat. Every time everyone cites yung Invictus, Convictus, all of that. So in a way, it kind of works for them. And it's not like yung defense team niya, napaka-disciplined from a traditional standpoint pagdating sa strategic communications, diba? Parang kumbaga, siya yung algorithm ng bati yung legal defense team. You could see echoes of Sara Duterte in the way siya, tsaka yung ibang senador na kunyari, senator judge, pero actually defense legal team rin pala sila, no? Kaya parang yun nga yung disappointing dito kasi matagal na inantay ng taong bayan yung pagbubukas ng impeachment trial. Pero ang tingin ko, kagaya ng sinasabi ni Richard, deliberate on the part of the defense team ni Vice President Sara na
alisin yung atensyon natin doon sa paglilitis, di ba? Una, gawing katatawanan. Kaya ayan, may press con si VP Sara pero hindi siya haharap doon sa impeachment court. Isang kabastusan yan dahil isang proseso ito ng pananagutan na nasa saligang batas at dapat siya humarap bilang ikalawang Pangulo. Pangalawa, di ba, yung kanyang defense team, yung kanyang mga abogado doon, pinapaligoy-ligoy tayo sa mga legal na argumento na hindi naman nakakadagdag para maging mas maliwanag yung pag-intindi natin doon sa proceedings para siguro pagurin din yung taong bayan, mag-disengage na. Ayoko na yan, no? Ayoko nang manood. Kasi for the longest time, tandaan natin, simula pa nung una pang impeachment hanggang sa ngayon, ayaw nilang mailabas ang mga ebidensya, ayaw nilang mapag-usapan, ayaw nilang malaman ng taong bayan na ito yung mga aligasyon, ito yung mga paratang at mga kaakibat na ebidensya dun sa mga paratang. So it makes sense na ang gusto nila, i-distract yung taong bayan. Kaya nga sa Bantay Senado, ang sinasabi natin, kailangan nating magmatcha, kailangan panoorin natin yung paglilitis. So ang depensa ba, ang strategy, sinasabi niyo, Richard, lansihin tayo. Sinasadya na ano. Tsaka heckler, di ba? Oo. I think alam naman nila na if this is also a political exercise more than anything else, di ba? Ito yung may hatak eh. Grabe, di ba? May threat sa presidente. Ang hirap i-deny yan. So I think your strategy was introduce friction, frustrate, heckle, trivialize. Parang ganun yung strategy. So I see some method to the madness here, to be honest here. But pwede natin pag-usapan whether effective yan or hindi. So I agree with the The Duterte method. Yeah, I agree with Justice Ascuna na from a legalistic point of view, klarong-klaro ano yung threshold of evidence, sinong lamang dito. But in terms of audience impact, honestly, I would say it's debatable. So, wala kasi lansihin. So, strategy number 1 ng mga Duterte, lansihin. Tama ba? Tatak! Duterte! Lansihin. Lansihin. Pangalawa, sabi ni Kim, pagurin. Tama ba? Pagurin kayo lahat. Tatak! Duterte! O, ikaw. Hindi, sinasabi natin yun. Ang pinag-uusapan natin, yung stunt ni VP Sara Duterte na pagpunta sa press con lang, di sumipot sa trial. Walang pinag-uusapan ngayon, ano ba yung ebidensya? Wala na eh. Ibig sabihin, parang sa linggong yun, naging matagumpay sila sa paglilihis. Ibig sabihin, nag-uusapan sana ng taong bayan, totoo ba na pinagbantaan niya, no, yung Pangulo at First Lady at iba pang mga tao, no? So parang yun nga, parang medyo nakalamang sila doon sa aspeto na yun. Kaya kailangan talaga natin pagdiin pa na pagpatuloy ng Bantay Senado yung trabaho na talaga magpaliwanag. Oh, ang daming utos ni Carlo. Ang daming utos ni Carlo sa Bantay Senado. Pero bukod pa kay VP Sara, maganda ding pag-usapan natin si NBI Senior Agent Calilo. I was looking at the trial, yung 3 araw na yan. Kung siguro ako andun, baka hindi same yung response ko sa response niya. Kasi ang daming nangyayari dun sa court eh. Medyo may pag-hekel yung si Attorney Narvasa sa kanya. Medyo gusto siyang pahiyain. Pero kung makikita mo, papanoorin mo yung buong panahon na yon, very professional siya, hindi siya nasisindak, asked and answered, no, nagpapaliwanag ng maayos, kahit pa tinanong siya ni Senator Robin Padilla sa credentials niya. Sa totoo lang, kung ako, baka pinandilatan ko ng mata si Senator Robin. Pero siya, very professional. Happy the nerve conversation. Gusto mo ng credential? Sampal! Are you really asking me, Senator Robin? Alam talaga. Nagpakita siya na sa trabaho niyang yun bilang NBI agent, sineseryoso nila yung kanilang profesional na obligasyon na dahil nagkaroon ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker of the House, kinailangan nila mag-imbestiga, kinalap nila yung ebidensya at tumaharap sila sa korte ngayon para sabihin na eto po, may sapat po kaming ebidensya na hindi naman tinatanggi ng depensa ni VP Sara. Yung ebidensya na yan na siya po ang mismong nagsalita sa harap ng taong bayan, recorded na press conference na gusto niyang ipapatay, may kontrata, may assassin, at ang argument ng prosekusyon, hindi yan nararapat para sa ikalawang Pangulo. Pero sinabi niya daw yun bilang isang ina, bilang isang asawa, at hindi isang vice president. May ganong... Kaya ako nalilito bakit tayo nag-authenticate na 7 na oras ng video kung common exhibit pala, yung ebidensya ninyo, tapos ang depensa nyo naman pala, justified yan. Di ba? Hindi nyo naman pala dinedeny na si Sara Duterte nagsasalita dyan sa video. So, sayang yung oras natin dito sa pag-authenticate nyo. Pero may nakita ko yung heckling na yun na sinasabi mo, Richard.
hindi appropriate yung pagtrato dito kay Agent Kalilong, isang professional na kawani na sinusubukan lang i-assist Senior yung trial, agent. senior agent na sinusubukan lang i-assist yung trial court to find out the truth, risking his life, tapos ibubuli mo pa. Nakita ko nag-react yung mga maraming kawani, professionals, no, na sinasabi, it was disrespectful to Agent Kalilong. It doesn't deserve such kind of treatment from the defense. And if I will be the defense, I might be warning the defense na baka nagiging counterproductive yung ganyang mga asal ninyo. At lalong nalulus ninyo yung maraming mga tao dahil sa antagonistic behavior ninyo, especially sa mga professionals natin na kawani na nandun lang para i-assist yung impeachment court. Ginagawa lang naman nila yung trabaho nila. You don't treat professionals and our civil servants like that. It's just highly improper. Yun nga parang fair game naman 'di ba na mag-cross-examine si Attorney Oo. Narvasa, pero hindi at yung strategy na medyo pahiyain yung si senior agent nag-backfire. Naging meme tuloy si Attorney Narvasa na nagpapakita na medyo underprepared, 'di ba? Nagbabasa na Naabangan daw kung nabato daw kinabukasan eh. Nabato ba? Wala namang ebidensya. Amateur. oo. Wala, may Gen Z tayo. Kasi sila yung biggest voting ngayon. Gen Z. So may umbrella observation nga ako, attorney, gusto ko nga tanungin sa'yo. Parang nakikita ko kasi, nitong first week of trial, ginawa lang nila tong platform for grandstanding and narrative building. Kumbaga, ginamit nila yung airtime nila and soundbites nila para mag-feed ng bagong script sa mga DDS trolls. Ito yung ina-echo ng mga trolls tsaka ng mga organic people who are DDS. So nakikita ko rin dito, si Attorney Narvasa, mandami siyang questions na wini-withdraw, di ba? Hindi naman ako legal expert, pero nakita ko, pag na-implant mo na yung opinion na yun sa utak ng mga tao, nanonood sa YouTube at Facebook, kahit i-withdraw mo yung question, magagamit na nila yun for their script para lalong i-divide yung mga tao sa isa't isa. Na kesa, nakita natin medyo may malicious attempts tsaka malicious questions. Sabi na bigla niyang i-withdraw, I withdraw that question. O pagkatapos nun, napahiya mo na si Senior Agent Kalilong at the same time, pinapahiya mo na rin yung prosecution. So nakita ko nga, ginagamit na naman nila to bilang narrative building nila. So sana sa mga susunod na linggo ng impeachment trials, maiwasan itong pangga-grandstanding nila and narrative building to feed more script and to feed more hate sa mga tao online. As to whether it's effective is another question, no? Kasi may nagsabi, wow, brilliantly delivered, asked and then withdraw. I withdraw, Wow. ganyan. That strategy is basic for us trial lawyers, no? Pero sa akin kasi, kung totoong matalino yung tanong, bakit hindi mo makonclude to its most logical conclusion? 'Di ba? So ako, hindi ko ginagamit kasi estilo na yan kasi para sa akin, kung kaya mong itanong mo na maayos. Ibig sabihin, hindi mo kaya. Tsaka kung grandstanding lang din kung mag-grandstand sa court at ang tanong kung epektibo ba, well, nakita ko na yan sa ICC trial. Medyo hindi effective kasi nakakulong pa din po si Pangulong Duterte doon, di ba? Ang dami na nating mga pinag-usapan dito kasi nagpapatuloy yung trial. Pero gusto ko din i-shoutout si Attorney Ligutan kasi dati nating guest dito sa With Due Respect, di ba? Nakita naman natin yung kanyang kahusayan din doon sa kanyang pagtatrabaho doon sa impeachment trial. Pero hindi lang po kami ang may opinion sa paglilitis na ito at sa lahat ng mga mapag-uusapan natin ngayong hapon. Maaari po kayo makisali sa aming huntahan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at syempre babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Cleave It. Shout out sa aming 1,400 live viewers. Darama Hello! 10 stars. Dapat may 1,400 comments po. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang tangkang pag-angkin ng SINA at ang kanilang mga peking akademiko sa Batanes. Dito lang yan sa With Due Respect! Di ba naging academic? Welcome back po sa aming paid commercial. Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, let's take a deep dive sa panibagong pag-angkin ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Sa symposium, pinalabas na pagmamay-ari ng China ang Batanes sa pamamagitan ng Taiwan. Ginawa ang symposium Ginawa ang symposium matapos ang desisyon ng Pilipinas at Japan na simulan ang negosasyong magtatakda ng maritime boundaries ng dalawang bansa. Sinasabing ito ang panibagong propagandang nais ipakalat ng China sa gitna ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Dapat di na pag-usapin ng West
Philippine Sea, ano ka? Gising na Alisto! gising. Alisto, diba? Pero tinawag nga ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na kalokohan ang pahayag ng mga Chinese scholars sa symposium. Pero iginiit ng kalihim na mahalaga pa ring seryosohin ang issue dahil posibleng banta ito sa Pilipinas at Indo-Pacific region. Di ba anniversary ngayon ng ating arbitral ruling? Yes, 10 years. 10 years Happy na. anniversary, 10 years na Yes. pala nating ipinaglalaban yung itinapon, ginawang piece of paper ni President Duterte. Pero sa gitna ng issue, muling tiniyak ng Philippine Coast Guard ang tuloy-tuloy na pagpapatrolya sa mga karagatang sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Layo nitong matiyak na walang iligal na pagpasok ang sinumang dayuhan. Sa inyong palagay, may basihan ba ang pag-angkin ng China sa iba't ibang bahagi ng teritoryo ng ating bansa? Lalo-lalo't na pumabor na sa atin yung 26th Arbitral Tribunal Award na nagbabasura sa 9-dash line ng China. Lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa Deep Dive! with Richard Hidarian. This segment, Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! Richard. Alam mo ba, dati kasi ano yan eh. Dati po yan, Deep Dive with Richard Hidarian. Natanggalan. yan kasi yung pangalan ng Ito na yung folder Deep niya. Dive with you. Richard, ano pala Yeah, I dito? mean, una-una, not to agree necessarily with Dino, pero to be honest, there are always questions gaano ka-independent yung mga scholars sa China. Kasi alam natin, yung iba, I think, member pa ng Communist Party, yung iba naghahanap buhay, yung iba gusto mag-promote, di ba? At alam natin sa China, kahit academic or scholar ka, kahit meron kang objective analysis na hindi tugma dun sa party line, may consequences yan. So, let's be honest, hindi ito katulad natin dito sa Pilipinas na kung may isang academic sa isang reputable institution na nagsabi na isang bagay, yung iba worth to debate, diba? Pero ito, I wonder what's happening here. But sa pagkalan ko, this symposium also had scholars from Shanghai, from different top universities, so hindi lang yan from Jinan, where basically actually they have Philippine experts there. I think some of them had visiting positions dun sa isang institution which have been affiliated with recently. So, I mean, these are people who should have known Philippines better. But I think timing matters, context matters. Sa isang banda, I think China, napaka-concern nila dun sa ating growing alertness to potential contingencies sa Taiwan. Right? In fact, bago ako pumunta dito, we did a war game in Germany about ano yung mga potential responses ng US allies katulad natin if, God forbid, may atake sa Taiwan galing sa China, no? But of course, hindi naman tayo nakatunganga lang. We have more exercises malapit sa Taiwan. Binibuild up natin yung ating military presence sa may mavulis na napakalapit sa Taiwan. Nagko-coordinate tayo with Japan and the US, among other allies, to potential contingencies in Taiwan. So, nakakabahala yan sa China, na parang para sa kanila nakikialam tayo doon sa kanilang internal affairs, no. At of course now na ang Pilipinas at Japan ay nagko-coordinate din sa ating maritime boundaries kasi wag natin kalimutan doon sa Western Pacific sa Philippine Sea, may mga territories din ng Japan dyan, yung Okinawa, Torushima, among other things, yun yung southernmost nila. Kasama niyan sa Philippine Sea. So kailangan din natin i-delimit yung ating boundaries with Japan. So gusto ng China, hindi sila ma-box out dyan. Kasi for China, two things, no? Unang-una, they see yung kanilang reoccupation of Taiwan as part of a package deal. Hindi lang nila gustong kunin yung Taiwan, but yung paligid niya. So kasama dyan yung Batanes, Western Pacific, Southern Japan. Pero pangalawa, of course, ayaw din nila na ang Pilipinas, Japan at US magiging more tight yung kanilang collaboration. And in fact, para sa China, hindi lang nila gusto i-dominate yung tinatawag na First Island Chain. Kasama dyan yung West Philippine Sea, South China Sea Basin, at East China Sea. Pero kasama din yung gusto nilang i-dominate yung second island chain. At dyan kasama yung Philippine Sea at yung maritime boundaries na gusto natin i-delimit. So Dino, bago ka maantok, ang point ko lang dito. Gising ako! Grabe mo pag-call out dito, ha? Oo. Bago ka maantok, ang point ko lang dito is, naintindihan ko bakit sila reactive na ganyan. Pero yung substance ng sinasabi nila ay napaka-questionable. For instance, parati nila in-invoke yung Treaty of Paris. Na alam natin walang basihan sa modern international law. In fact, dun sa Treaty of Washington natin, klarong-klaro na kasama yung Batanes. In fact, meron tayong continuous exercise of sovereignty and control doon sa area na yan for hundreds of years, going back to the province of Cagayan, no? 3-4 centuries earlier. So, and nakakatuwa din kasi I think may isang scholar na nagmamagaling dyan sa China nagsabi, kung titignan mo, tayo mga Ilocano, actually yung language natin ay similar doon sa indigenous people sa Taiwan. Well, parang mali yung argument na yan because that just shows na hindi Chinese ang Taiwan. Because yung indigenous people sa Taiwan ay ang lapit sa atin. In fact, the first time naalala ko, pumunta ako sa museo sa Taiwan,
na-realize ko, napak-similar sa amin sa Cordilleras. Yung culture nila, yung civilization nila, yung texture ng kanilang mga arts and craftsmanship. So, in a way, I'm not sure tumutulong sa kanila. But for me, what's important is, i-adopt ba yan ng Chinese government? Etong mga scholars na ba yan ay nag-feelers na ba ng next phase ng Chinese expansionist claims? Or nagtatroll ng gugulo or naghahanap buhay lang? Kung naghahanap buhay lang, intindihin lang natin, wala naman talagang masyadong independent academics dyan sa China. Susugan ko lang yan walang academic freedom sa China definitely kasi pagka against ka sa posisyon ng government, hindi pwede. Meron kang freedom of speech, pero yung after speech mo, hindi ko na alam. Pwede mo sabihin. Pwede mo Pero kung sabihin. hindi nakita bukas, hindi ko na problema yan. So yun yan. So yung pangalawa, nakita nyo ba yung mga peak video kanina doon? Sobrang ganda niyang Batanes ha. And gusto ko lang sabihin yan kasi the last time I was there, sakto nakikipag-usap yung local tourism nila with alam mo kung sino? Chinese. Mga Taiwanese, foreign affairs. Alam mo, tapos right, so nag-uusap sila, parehong-pareho nga raw sila ng local dialects. Alam mo ang sabi ng mga Ivatan mga tao dyan, beautiful, honest people. Sobrang ibang klase yung 100%. culture dyan sa Batanes. I've been there twice. It's the most beautiful thing I've seen all over the world. Yung Batanes, ibang Parang klase. Scotland yung dating niya, no? Mas maganda sa Scottish Yeah, Highlands. mas maganda nga, pero grabe, kakaiba siya, no? Yeah. So, yung mga Ivatan, ano ba sabi nila? Ano sabi? Actually, yung mga Taiwanese, baka ibatan yung mga yun. Exact. Yun ang sabi nila. Baka mag-backfire na yun. Kaya nga, so sabi ko, baliktad. Actually, yung Taiwan, kiniklaim nga ng mga Batanes mga ibatan So, I doubt na mas malakas yung argument ng China na Chinese yung mga ibatan. Kasi yung mga ibatan, mas malakas yung argument na similar sila dun sa mga first people of Taiwan. Tandaan niyo yung history ha. Ang China ang pumunta sa Formosa, 'di ba? And may mga tao na doon na medyo similar sa mga Ivatan. So, historically speaking, I think there is a huge argument to say, no, na mas similar yung mga Ivatan doon sa Chinese than the other way around. Well, nagsalita naman nga yung National Historical Commission of the Yeah. Philippines na undisputed yung historical records na yung mga kababayan nating Ivatan ay for the longest time dyan na sila sa Batanes, no, at meron silang trading relationships with others, kaya nga plausible yung sinasabi yung kwento ni Dino na maaaring meron talaga silang relationship. Correct. May mga exchanges sila from the first people of Taiwan, di ba? Hindi naman yan na malayong-malayo sa kaisipan, no? Pero ang malayo sa posibilidad at hindi talaga at pawang hindi katotohanan yung 9-dash line ng China. Drawing lang yan sa map, di ba? Na kiniklaim nila na merong batayan. Pero mahalaga nga sinasabi ni Richard yung timing. Ang timing din ito kasi isang timing we're celebrating the 1 decade, the 10 years of the arbitration award, no, by on the West Philippine Sea issue. Na isa sa pinakamalaking nakuha natin diyan panalo ay na yung 9-dash line ay walang batayan, pinabulaanan. Hindi nga lang nakikinabang diyan ay Pilipinas, kundi pati mga karatig nating bansa dito sa Asia, no, na wala palang batayan yung 9-dash line. So, lalagay ko lang yan doon sa ganung konteksto na wala din niyang batayan, no? Medyo out of thin air, no? Out of na kiniklaim nila na kanila din yung pero sabi ni Batanes, Marcoleta, diba? di mo rin mahanap ang West Philippines Hindi. sa Kaya nga Google ito Maps. ang tanong ko. Alam mo, yung mga Chinese academics or mga academics based in China, Mga senador. I have no issue kung sila ay may mga ganyang pag-aaral. Ang issue ko ay, what about the Philippine academics? What about our Philippine officials, no? Anong magiging posisyon ng ating mga sariling kababayan? At yun ang dapat nating bantayan. Meron ba dito sa loob ng ating bansa, kapwa nating Pilipino, propesor, mga nasa pamahalaan, senador, kongresista, na kesa magsama-sama tayo na sabihin sa Chinese academics na to, sa China, na atin ang West Philippine Sea, walang batayan ng 9-dash line, atin ang Batanes, baka sila pa yung magiging source ng propaganda dito sa ating bansa. Diba? Tingnan natin Yun kung ang malaking problema. Kung may papatol dyan sa ganyang panawagan ng mga di umano'y Chinese scholars, di malalaman na naman natin kung sino yung mga chinador talaga at mga... Nagsalita na ba ang... kasi DFA nagsalita na. Kinakatawa nila ang Pangulo, di ba? Nagsalita na po ba ang ikalawang Pangulo natin? Nagsalita na po ba ang ating mga senador? Sure ako si Senator Marcoleta hindi nakapagsalita tungkol dito. Di ba? Ay, ako, nakakulong si Naila de Lima, nagre-release kami lagi sa West Philippine Sea ng handwritten dispatch. So, hindi excuse yung pagkakakulong mo na hindi ka magnindigan para sa bayan. Pinakita na yan ni Laila Sa de Lima. hospital nga wala sa kulungan. Diba? Pero mas honestly, mas type ko yung response na lang ni Gibo na joke lang yan. I mean, ang problema
ewan ko, baka mapansin pa sila, sumikat pa tong mga troll academics na yan sa China. Minsan pagtawanan mo na lang kasi it's not worth it talaga, to be honest. Kaya nung unang tinatanong sa akin, sabi ko, papatulang ko ba kung anong pinagsasabihin lang, kung ano-anong symposium dyan sa China. But then again, knowing China na minsan nagsisimula lang dun sa mga obscure academic studies, next thing you know, official policy nila, of course, I'm saying, hindi rin dapat tayo complacent. But tama rin si Clive, dito makikita mo talaga na iritang-irita pa rin ang China sa arbitration award natin, which is the best proof na effective siya. Kasi kung hindi naman effective yan, kung piece of trash paper lang, as Tatay Digong, the Chinese embassy said nila. Di ba pareho lang yun? Chinese ambassador and Tatay Digong? Medyo may Hindi mga yun synonymous? Ay, wait, nakakulong ba yung Chinese ambassador? Hindi pala. May dialectical dynamics dyan. Minsan parang nauna pa si Tatay Digong. Ay, gusto rin namin yun, dalagdag namin. Medyo advanced yung innovation R&D ng DDS natin, kaibigan. No, but speaking of this, I mean, for me talaga, it's very important na we don't take him that seriously. But at the same time, let's also not forget, may impact talaga yung arbitration award natin. Of course, wala naman tayong ilusyon na yung isang superpower katulad ng China ay overnight i-give up niya yung claims niya. Pero nakikita din natin na naipit sila. Tama yung sinabi ni Clive, Vietnam ginagamit yung ating arbitration award to actually claim yung kanilang exclusive economic zone and rights, including dyan sa Scarborough Shoal. Iba pa yun, iba Medyo pa yun, problema iba pa din yun, yan. iba pa yun. Pero kaya naligtas din yung ibang tao natin kasi may mga illegal na Vietnamese doon. Yung Malaysia, ginamit yan. Noong 2019, nag-file sila na extended continental shelf sa United Nations to challenge yung claim ng China. Yung Indonesia, na actually hindi kasama sa South China Sea, sa sobrang, let's just put it nicely, sa sobrang, pwede ba natin sabihin kapal mo ka? Yung 9-dash line kasi Pwede, sobrang malawak siya. Kabaliwan, sa sobrang kabaliwan. Umabot pa sa North Indonesia. Natuna Sea. Kaya ba't yung China, kina-question na, ba't yung Indonesia kina-question yung 9-dash line para lang hindi apektado yung Natuna area nila na very resources, fisheries rich. So actually, nakikita natin yung mga kapitbahay natin and I expect even the Bruneians will leverage this. So this is our gift to the entire community. And lastly, ginagamit din ito ng mga international players, hindi lang US, India, Japan, European powers. Pag nagsasail sila dito sa ating karagatan, yun yung basihan nila to call it West Philippine Sea, katulad ng mga Indian Navy, or to Wala say namang West Philippine Sea. or to say na walang basihan yung claim ng China, including when the warships of other countries pass through within 12 nautical miles na mga fake islands na ginawa ng China. So hindi lang fake scholars, may fake islands din sila. So we need to challenge that. And kudos sa mga lahat ng mga kaibigan natin na hindi lang ngayon, syempre uso na ngayon maging anti-China, pero nung time ni Digong, maingay pa rin sila. Even though there was a very high risk na talagang kung ano-anong mangyayari sa'yo. And yet, they held the line. Kaya nga, a decade in, we have made a lot of gains. So sana tuloy-tuloy lang itong struggle Oh, ito. for the West Philippine May Sea. ano lang ako, na-time out muna. Dito lang yan. Dive, Richard. Respect! Jose, kung Tumulong yung bata. Sorry sa mga hindi makakain nito. Amoy na amoy dito. O, tinan niyo ako, may baon na yun. galing sa bulsa. Dito ka. Babasahin mo na. Lumalayo ka sa akin. Ikaw naman, Richard. Binablock mo yung aming idol. Gusto mo bang nagkikita kayo ni Dino? Yung idol. Kanina pa nag-aaway yung dalawang mukha mo eh. Mga SI. Welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas plus Richard Hidayat. Yun. Na deep dive with Richard Hidayat. Na-reclaim ko po ang aking segment. Hoy, next Sunday dapat nandito ka ulit ha. Tigil-tigil mo ka. Okay. Sana mabasa natin yung spills natin. Okay. Now, magbubukbang naman po tayo with the twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comment, emphasis, short comment. Ang unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na ang aming napakasarap na menu for the day dito lang sa Mukbangayan! Matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. Dinagpan in Oxford. Masyadong Announcement, sabi ni Richard Hidayat, hindi raw siya kumakain ito. Richard. Di mo lang. Kabigyan mo naman yung Tinola lang. Pakita mo muna, Dino, yung ating menu. Ayan, direct. Direct. Oh, dinuguan. At Puto. with cheese. Yan. Naku, hindi po yan yung iniisip
isip ninyo, huwag po masyadong malisyosong isip nyo. Bakit? Naalala ko dito yung nag-press conference pero hindi umattend sa sarili niyang trial. Oo, Defensive So dapat ang alalahanin yung nakaraang linggo, hindi yung isang nakaraang Hindi ka linggo. pa ba sanay sa mga troll? Okay. At bloodied and unbound. Sabi niya, di ba? Naman mataas ang sabi niya, cholesterol. Nakakainis, hindi din original yun si VP Sara kasi kinuha niya lang naman din. di ba sabi niya, out of the night that covers me, black as a pit from pole to pole. I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. Di ba? In the fair clutch of circumstance, I have not winked nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloodied but unbound. Gusto ko na sabihin niyo na, under the bludgeonings of chance yon. Hindi, ito, ikaw ang rason, sarili mong bibig, sarili mong bunganga, sarili mong asal ang rason kung bakit ka nasasakdal. So wag mo sabihin under the bludgeonings of chance, di ba? Nakalimutan mo yung mong Invictus, tigil-tigilan mo ko Sara Duterte, ha? O sige kayo na, kakain mo na ako dito, ha? Hindi, naalala ko din kasi dun sa opening statement ni attorney. Opening statement Bigyan ng ni attorney. jacket. Bigyan ng jacket tong isa. At opening statement ni Attorney Season na sinasabi nila na hinalal ng 32 million na mga Ayan, kababayan kakainis natin yung si VP ganun, Sara, no? Pero hindi naman kasama yung 32 million sa nagbanta sa Pangulo. Tama. Hindi naman kasama yung 32 million sa maanumalyang paggasta ng confidential funds. Hindi naman kasali yung 32 million sa nakinabang sa panunuhol sa Department of Education. At hindi naman kasama yung 32 million doon sa 6.7 billion pesos na bank transactions. And importantly, hindi kasama yung kalahatan nung 30 million na yan na kakampi ng presidente na threaten ni Sara. Yun ang pinaka hindi nasasabi. Tama, ganda, ganda, no? Pro BBM. Siyempre, hindi nakasama yun ni Sara ngayon kasi dinedeath threat mo yung isa. Hindi ko talaga maintindihan yun natin Kaya kasama. parang ano din may bludgeoning of Kaya nga. lordship din eh. Ang binigay dito ay 32 million reasons para sabihin na hiniyaan lang, hindi ibig sabihin 32 million ang bumoto sa'yo, may 32 million excuses ka sa ginawa mo. Hindi yun pag-legitimize ng pagnanakaw at pagbabanta. Ang tawag namin dyan sa debate community, di ba, Richard, di ba, Carlo? Ito yung mga non-debate. Hindi naman debate kung ilan ang bumoto sa'yo eh. Ang tanong dito, Sara Duterte, is pagkatapos kang iboto ng 32 million, binetray mo ba yung botong yon? Kaya nga betrayal ng sagot. public trust, Ang di sagot ba? doon, kaya betrayal of the public trust eh. Kasama Kayo na siya eh. Kasama ka, no? Kasama ka. Pero ang masasabi ko dyan, all the more reason for you to be accountable. Kasi isa ka sa mga pinakamaraming boto na natanggap the past few election cycles. 32 million bumoto sa'yo, so all the more reason for you to be trustworthy and accountable. Correct. At pagdating naman sa Invictus na lagi nilang kinukot, just I think June or May, kinote din niya na Kitty Duterte, na sabi niya, I am the master of my ano yung last ship, two my lines faith. na, My I'm the faith. master of my And faith. I'm the captain of my own soul. captain of my soul. Tapos sabi ni Kitty Duterte sa press ko niya, read Invictus, Invictus. Tapos ngayon, 1 month or 2 months after, kinote siya ni Sara Duterte. Well, not verbatim. Pero ang masasabi ko lang, isang poem lang ba alam nyo? Magbasa naman kayo ng iba pa. Di ba? Ay, yung family niyo Mag ba? Robert Frost naman Diba? tayo. Mag-iba naman kayo. Diverged. In a yellow wood. Sorry, I could not take All I can say is that feeling nyo intellectual na kayo porket may isa kayo nabasa na poem. So bilang dating secretary ni the Department of Education, patunayan mo naman sa mga bata na you are well read and well Minsan may isang kaibigan. Hoy! Huwag kayo! Public author! Dating education secretary. Dati. Sana naman at least, diba? Sana naman medyo Shakespearean. I mean, ako, feeling ko, it also goes back, ito yung gut ng problema. Mali yung pag-intindi natin sa konsepto ng demokrasya. Hindi ito tyranny of majority. Hindi ito popularity context. In fact, isa tayong constitutional democracy. Saan dapat may rule of law. Hindi dapat nakasalalay sa every 3 to 6 years na election cycle yung questions of accountability. Every moment ng ating buhay dapat may accountability. Kaya nga meron tayong mga checks and balances, meron tayong ibang institutions of accountability. At feeling ko, yun yung isang problema natin. Hindi tyranny of majority, porque majority yung votes na napanalo mo in 2022. Doon muna tayo sa mathematics kasi sinubukan mo ko ng puto kanina. Hindi ako natapos. Nagalit mo ko, di ba? So, doon tayo sa mathematics, ha? Sabi mo 32 million. Ang sabi ni Richard, 15 million doon, kalahati doon, pro bongbong, tapos hindi ka tirinetin mo. Yun ang na-threaten mo. So, nabawasan ka na. Hindi na 32 million. That's one. Number two, doon tayo sa basic mathematics. Ilan ba yung nag-impeach sa'yo na congressman?
287 o 277. Pag pinagsama-sama mo yung total na boto ng mga representatives duly elected by the sovereign people, mahigit 50 million yan. No? So halos doble. Mahigit 50 million, close to 60 million. Pag suma total mo yung nire-represent ng yan. total kung tayo vote base. Yeah, 100%. Very and good then, point. represented dyan hanggang doon sa pinagmamalaki mong Mindanao. So even the sovereign representatives of the Filipino people in Mindanao says na you betrayed the Constitution, na marami kang violations of the Constitution, betrayal of public trust, at kailangan mong managot. So doon tayo sa basic mathematics. Tsaka yung survey. Tsaka yung survey. 80% almost nagsabi na gusto nila na tuloy-tuloy itong trial na to. So, talagang talong-talo sila sa mathematics. Medyo magaling siguro sila sa poetry, pero sa mathematics... They did. Isa nga lang yung naghahatian nilang tula buong pamilya. Meron daw silang history. Isang tulay pinaghahatian. Two lines lang. Two lines lang. Bali ka! In his bludgeoning. Dino, Duterte! Ano yung justification muna nila? justification? Ang justification daw nila dahil nga merong Operation Romanov. Kanina magaling Yun lang alam nilang dynasty din, Roman. Pinaghatihan din nila. Pinaghatihan. Pinaggaling rin yan sa kapatid mo. Wala nga ni isang Marcos, wala ni isang Pinklawan, wala ni isang government official na binanggit si Romanov. Ang bumanggit si Baste Duterte. So sa inyo pinanggaling yan, tapos kayo magpapalabas na yun yung dahilan. Pero minapatunayan, Dino. Minapatunayan. Hindi, Dino, minapatunayan. Ni GC yung mag-anak na Duterte. Correct. Okay. Sila nagpapasahan. So, abangan natin. Sa aming pagbabalik, alamin natin kung sino ang lucky winners ng ating ruleta. Ito na naman siya. Magsasalita pa ako. Sino lang siya? Agaw. Jure. Grabe. Isa na lang siya ng picture. Carlo, naman organized ka na. Correct. Yan. Ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas, pero hindi na po kasali si Carlo Flores. Ako po si Cleve Arguelles. Agree po ako doon. Ako po si Dino De Leon. Huwag ka na. Binibigilan kami. Hindi pa ako si Carlo, ako naman po si Richard Idaria. And marhay na hapon po sa aming mga kakampi. Ay, hindi po kasama si Carlo. Ako po si Cheska Persha. Akala ko magta-tight shot sila. Andito pa ako, hindi niyo ako mapapaalis. Anti-overtime tayo ngayon. Nakaroon si Carlo Flores. At excited na rin ba kayong malaman kung sino ang ikutan ng ating ruleta? Tulad ng dati, magbibigay tayo ng, wag na nga, ng quick comments kung sinong tatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Estranta Facebook page. Ito ang ating Magic Ruleta! Na hindi ko na ikakat, promise. Hindi ako naniniwala. It's time! Maikutin ang Magic Ruleta. O ngayon, ayaw niyo magsalita. Ay, Richard, do the honors naman. Oy, anong gagawin ko? Do the honors, Richard! Sumasagot ako sa troll natin. Oh, go Ruleta! Richard, ganito sa show mo. Go Ruleta! Pero dapat may konting May parang accent. galing sa Oxford Oxford! Try it. style. Go! Go, sabi mo, go Roleta. Parang Donald Trump. Roleta. Okay. Roleta. Okay, ang una pong nabunod sa Roleta ay si Carlo Flores. O sabi niyo, babalik din kasi kay Chief of Staff Lopez. Zulayka Lopez. Oh, sabi ko- Sinasabi mo, beshi mo to. Ba't mo ba Hindi, sinasabi beshi ko yung Ano? siya na beshi ni Sarah siya. Ano? Parang, she is... Gusto mo Yung kapitbahay na ninong na Ganito na lang. Parang, kung siya yung bongo Nakapatid ni sa labas. Sarah, Okay. yung beshi ni Bongo, friend ko rin, parang ganon. Hindi ko pa rin Parang Oh, tapos, parang may sinisita niya. Kasi nag-overtime tayo. Oh, di ba? Okay. Basta may plan B ako. Yan, na-spell out ko na. Yan ang plan B ko. Na tinatanong ko sa inyo, anong plan B nyo? dito lang po sa With Due Respect. Nakuha Ayan. nyo. Umami na si Richard. Double digit.
Lanti lang naman. Bantay sa lakay mo pala ito si Richard. Hindi pala siya galing sa Oxford. Di ba, sinabpina na siya? Nalilito. Dinidisiplina talaga na naman tayo dito eh. Carlo, Di ba bawal pwede magpantala na lang kami Bawal dito? na magkatuwaan naman tayo. Sige, off-cam tayo, ha? Alam mo, Off the record, off the ang record. pagkakaroon ng katuwaan sa gitna ng ganitong buhay at politika, resistance yan. Diba? Huwag mo ba kami masyadong Humor kinupulis? is an... Sige, Carlo, you were saying. Ano nga? Sinabpina nga siya next week. So, bakit siya crucial next week sa impeachment trial? Ako ang... O, tinan nyo, wala kayong ma-input ngayon. Wala Dahil kayong magdahan. attorney, dahil po sa Mary Grace Piatos, kasi sila si Zuleika yung pinatawag ng Commission on Audit 2 years ago, 2024, para i-explain yung mga pangalan na nilagay dun sa confidential fund. Pero nasa grave threats pa Nasa tayo grave threats, eh. nasa Ang tingin ko, pwede rin siya patawag pa doon sa ano na yon, sa part na yon. Pero dahil nandun siya eh. As a Siya yung person. personal witness, nung nagwala si Sara, Kasi nagdilisip yung mata. dinalaw niya. Ang Oo sabi nga niya, pala. pag binanggit ko yung mga pinagsasabi ni Sara Duterte, doon sa kanyang press con na yon, live telecast, MTRCB tayo, sarado na with due respect. Imagine mo, pag nilabas ko yung mga pinagsasabi ni Sara Duterte, at saka nagdududuro ako ngayon dito, magsasarang with due respect. Pero pag Vice President ng Pilipinas, okay lang. At nakita kasi niya yan. No? So siya yung primary, number 1. Number 2, kutob ko lang hindi ko kung sasabihin tingin ko mangyayari. Pero kutob ko lang pag nandun ulit siya, magwawala ulit si Sara Duterte. Baka sabihin na lang ng prosecution, Exhibit A, hindi talaga yan. Hindi talaga okay yan magpatuloy. Kasi ang pinapakita at ang burden of proof required lamang sa impeachment, and this is my humble submission, hindi yan proof beyond reasonable doubt, hindi yan preponderance of evidence, hindi nga yan substantial evidence, yung pinakabababa, yung that proof that will allow you to support a conclusion. Ang tingin ko lang dito, ang burden of proof lang is that proof that will ascertain whether or not she is fit to remain in office. Hindi ganun kataas ang burden of proof dito. Tama yung sinabi ni Justice Ascuna na naman, tsaka ni Senator Frank Trilon. Ang sabi ni Senator Frank Trilon, di natin ina-ascertain kung gumawa siya ng criminal act. Ang ina-ascertain natin dito is she fit to continue remaining in office. No? So pag nakita yon, Exhibit A siya. Which is a political judgment, hindi dapat legalistic Kaya lang. nga ibinigay, 'di ba? Kaya nga ibinigay sa Senado ang pagpapasya sa isang impeachment trial dahil hindi naman nga criminal act, hindi naman to pagpapataw ng penalty para sa isang krimen na nagawa, no? Ang judgment na tinatanong dito ay na-violate niya ba yung publiko, yung trust ng publiko na ibinigay sa kanya? Right. At hindi na ba siya dapat magpatuloy sa posisyon? Na ang appropriate po na maghusga ay mga nasa mga halal din na public officials kagaya ng ating mga senador. Pero ang masasabi ko doon kay Attorney Zuleika Lopez, no, ang gusto ko sanang matanong sa kanya sa paglilitis na ito, ano kayang naging reaksyon ng staff ng Office of the Vice President nung on live, pinagbabantaan niya yung buhay ng Pangulo, yung buhay ng First Lady. Baka ganti lang sa'yo. Wait. Baka ganti lang sa'yo. Hindi ko alam kung nasa maleta siya. Pero bakit si Harry Roque biglang relevant dito sa authentication? Kailangan ba galing kay Harry Roque? O, so abangan natin yan. Direk, Kailangan ba kay Harry Roque? Go Ruleta! Pero di ba, gusto ko sabihin na, hindi ba responsibilidad din na mga kasama niya sa Ayun! Office of the Vice President? Nasabihan siya. Tama Alam naman. mo, Di ba Basta dapat, nakilay man mo. lang, kinat yung live stream nung nagwawala ng gano'n. Correct. Wala rin staff work. Oh, by the Oh, ito, way. kung may... Kulang yan. Dapat dalawa sila, di ba? Dalawa sila Conjugal. sa podium So ano pa ba sa ating Roleta ay si Senator officers. Judge Cheese Escudero na presiding officer. Unahan mo, Cheska. Ang ingin mo mga to Oo nga, Unahan mo. ko Ano na tingin yan. mo dito sa Senator Judge Okay, bago Escudero, tayo pumunta kay presiding Cheese officer? Escudero, masasabi ko lang, I'm very curious to see yung performance ni Attorney Zuleika this week sa impeachment court. Kasi, will she lie under Cheese oath? Escudero na Will nga she eh. lie under oath? Kasi pinigyan tayo ni Carlo kaya sasalita pa ako dito. I'm curious to see if she's going to lie under oath. Pag tinanong, totoo bang sinabi ni Sara Duterte yung conjugal. grave threats na yun? Yeah. At going back kay Cheese Escudero. Oh, ayan. tayo. O, simulan mo na kay Senator Cheese.
At nakita ko nga yung impeachment trial, para bang laban ni Pacquiao. Lahat ng tao, tahimik, lahat nasa bahay, lahat nakahawak sa cellphone, kahit nasa pila ng tricycle, kahit nasa parlor. So, etong si Cheese Escudero, alam naman natin na a lot of people were skeptical na siya yung ginawang presiding officer kasi last year, siya yung dahilan kung bakit hindi Naantala, natuloy, oo. naantala yung trial. Si Mr. Pero- Fortwith. Taas Yes, ng si Mr. kila- ganda Fortwith. ng kilay. So ngayon naman, after 3 days of the impeachment trial, makikita naman natin medyo fair ang kanyang performance. No? Maganda naman yung mga ruling niya sa both defense and prosecution. What about you? Ako patuloy pa din akong skeptical. Tama. Binabantayan ko pa Yes. din. Parang ang cheese masarap yan sa puto, ha? Pero hindi pa ako sure dito sa impeachment trial. Nagmamatsyag lang tayo kung okay ba, pakita natin cheese. Ayan. Sulit na sulit yung mukbang ngayon today, Pero ha? tinitingnan natin, di ba, kung mapapatakbo niya ba talaga ng patas itong buong impeachment trial, no? Pero ang tingin ko kasi, bilang institusyon, yung Senate, bilang impeachment court, at dun sa ating presiding officer din, kailangan talaga i-ensure niya na yung impeachment trial ay hindi maging tournament ng mga abogado. Na hindi maging balitaktakan na nauuwi sa legal at technical. At tingin ko hindi ko nga sisisihin dito yung prosecution, yung defense. Ang binabantayan ko dito yung presiding officer. So you think Kasi si siya dapat Sherwin yung- should take more charge na lang, hindi na yung ganitong conjugal na... That's probably also the best way, di ba? Pero nandito na tayo eh. So, tingin ko si First week pa lang, matagal presiding to officer, kailangan niyang i-insist na ang mga abogado magpaliwanag kayo ng maayos, plain language. Ang witness, ang lahat ng kasali dito, Tama. dapat ay buong-buong makapagpaliwanag maayos. Pero yung isang dapat niya ding bantayan, yung mga kapwa niya senator judges. Halimbawa, Senator Pia Cayetano, nagrereklamo sa tanong ni Senator Risa Ontiveros. Isn't that improper na kina-question mo yung katanungan ng isang fellow judge? Hayaan mo, bigyan natin ng leeway, bigyan natin ng karapatan at buong-buong bigyan ng oportunidad. Lahat ng senator judges, pantay-pantay. Hayaan po natin sila magtanong, magbigay ng kanilang opinion at i-figure out paano ba nila makakapagpasya doon sa mga paratang kay VP Sara. Responsibilidad yan ng presiding officer na magkaroon ng galangan doon sa mga senator judges. At yung mga heckler na senator judge, dapat din i-call Pero out tanong na. ko sa Cleve and everyone, like, is this gonna be his redemption arc? Or does he deserve a redemption arc even to begin with? Considering yung disaster last year ng fourth week. Basta siya ang dahilan. Hindi namin nakakalimutan yun. I will Exactly, approach yeah. everything with cautious optimism. Nandiyan na yan eh. We have to root for his success because he is the presiding officer. Pero hindi ibig sabihin nakakalimutan namin yung mga kabalbalan mo, Cheese Escudero, ha? Yung mga kabalbalan mo sa buhay, hindi ko nakakalimutan yung regalo mo na $1 million supposedly na singseng, at least based on a lot of the sources. Hindi namin nakakalimutan yung largest donor mo, contractor na may live current contract sa And the gobyerno. Supreme Court had the recent ruling on that issue, right? Correct. At hindi namin nakakalimutan, yaang ikaw nag-delay ng forthwith na para bang hindi mo naiintindihan yung plain meaning rule. So, baka nga, meron ka pang chance again at redemption. If I were you, I will take advantage of it and make sure na okay yung proseso ng impeachment. Kasi sagrado impeachment the impeachment process belongs to the people. So sana naman this time around, gabanan mo na maayos yung trabaho mo while you're there. Imagine mo, nakakatuwa lang, no? Yeah. Na-entrust ka ulit ng sacred mandate kahit na ikaw yung pinakamalaking balakid last year. Baka naman sign sa universe yan na magpakabait ka na. Ayun nga. Pero so far ang parang napapakinggan ko at napapanood ko sa pagpapadaloy ni Senator Cheese, ay talagang maraming mga motion na nire-raise. Parang pinapadaloy niya ng as efficient as possible. May mga issues na i-raise na lang natin later kasi gusto na natin marinig ngayon. So kumbaga parang hindi nabibitin yung mga nakikinig. To be fair naman, nangyayari yun several times. In At fairness. medyo may liberality si Senator Cheese dito, no? To the point na parang feeling ko nga yung medyo natatrample na siya as presiding officer. Kasi di ba dapat Nag-rule siya lang talaga nagsasalita siya. at nag-rule siya. Yeah. So to be fair naman, kung gusto mo nga maging redemption arc ito yung pagkakataon mo nang bumawi sa taong bayan. No? Pero kami, binibitin mo kami, Carlo, kaya go Roleta. Go Roleta, next na kami. Baka ganti lang. Baka ganti lang. Ay, salamat naman. O, direct, guruleta na po. Ayaw. Ayaw ka. Grabe, hindi nakikinig sa akin si Direk. Well, Kay Carlo Favoritism, ah. Ayan na! Siya yung presiding officer. deciding office, I will allow it. I will allow it.
Siya yung presiding Oh, speaking of the two Cayetano. May request ako kay Senator Chis Escudero kanina. Senator Chis Escudero, kamustahin mo araw-araw si Pia Cayetano para hindi umiinit ang butse. Para hindi puputok ang butse, hindi umiinit ang ulo. Kasi parang kulang talaga sa pansin. Imagine mo every single time na lang na si Risa Hontiveros ang tumatayo, nakita natin yan sa Anti-Hospital Deposit Protection Act, di ba? Ang pinag-uusapan lang pala dito, hahanapin mo lang yung word doon, tapos kung yung sa magagaling yung source, pumuputok yung butsi mo. Alam mo anong sabi nila? Inggit na raw kasi at galit na raw to si Pia Cayetano kay Risa Hontiveros. Kasi pagdating sa women empowerment, si Risa Hontiveros stood up for women nung panahon ni Rodrigo Duterte na grabe ang pambabastos sa mga kababaihan. Itong si Pia Cayetano, quiet privilege. Hindi tumayo, tinatanong siya point blank ng mga reporter. Anong tingin mo yung humahalik ng babae Walang sa consent. nangahalay. Yung sinabi niya, ginamit niya raw yung daliri niya sa katulong. Gusto niya mauna. Di ba? Oo, gusto niya mauna. Sabi niya, ang sagot lang ni Pia Cayetano, hindi, hayaan mo, kaya niya i-defend sarili niya. Hindi ako abogado ni Rodrigo Duterte. Hindi naman issue kung ikaw abogado eh. Ang tinatanong, anong stand mo bilang women empowerment advocate? So nabisto siya na hindi talaga siya pro-women. At hindi niya talaga siya tumatayo para sa karapatan ng mga kababaihan when it matters the most. Pangalawa, doon sa Teka lang, bago healthcare. ka pangalawa, ang lumabas pala sa ating ruleta ay magkapatid na Cayetano. Correct, oo. So, si Pia Presiding Cayetano- officer noted. Then, proceed. Proceed. Sa Pia Cayetano ito, tsaka si Alan Peter. Pangalawa, yung sa healthcare daw, dati Pia Cayetano yan eh. Pero si Risa Hontiveros yung mga Universal Healthcare Act. So naiinis tong si Pia Cayetano, ang sabi, no, na ang nagmumukhang mas advocate ng lahat ng mga advocacies niya, na totoo naman, ang track record mas maganda, si Risa Hontiveros. So kaya siya galit na galit. Kaya puputok yung butse every time si Risa Hontiveros na nag-i-introduce ng measure. Pati ba naman tanong ni Risa Hontiveros, anong ginawa mo? Ikaw ang nag-motion to strike. Ikaw, presiding judge ka. Hindi na kayo lang Pwede ba siyang nakakita. mag-move na Hindi ako ganon? ikaw ang abogada, di ba? Napaka-condescending mo pa, Pia Cayetano, kasama ng kapatid mo. Ganito ka pa magsalita, sa mga hindi abogado dyan, baka naman may abogado kayong consultant. Magtanong naman kayo sa staff ninyo. Ako nga abogado, may marami pa akong legal consultant, sabi niya. Condescending. And that is unacceptable for a collegial body. Nakala mo, porke abogado ka, mag-consult naman kayo, do your homework. Ganyan ka magsasalita, ang bastos mo. Pia Cayetano, di ba? Ang bastos ng ganyang klase sa isang collegial body. So for me, kitang-kita na itong si Pia Cayetano, dinadala niya yung sama ng loob niya sa impeachment court to the point na nagmumukha na siyang abogado ng depensa, siya ang nag-move to strike, ginoin lang ng defense. Sinupalpal ni presiding Wait, officer. are you saying mas Karen siya kay kapatid niya? Bakit Karen pa siya kay Alan Peter? Ay, ang hirap. Hirap. You're asking too tough Muntik ako na-convince na hindi yung kapatid niya ang pinaka-Karen. Tsaka kung sinasabi niya na manghingi tayo ng advice mula sa mga abogado, kanino ba? Parang kay Senator Rodante Marcoleta ba? Hihingi ba ako ng advice sa kanya? Para mapakulong ko ang sarili ko? Dahil sa abogado ako, pero Umamin ka. pero ako nagpahamak sa sarili ko? Parang ganun ba? Pero ako ang tingin ko, una, ang worry ko dito ay, as senator judges, sana ay hindi sila kagaya nung sinasabi natin na baka strategy ng defense team na manghekel, gawing katatawanan, yung impeachment trial, parang i-distract yung taong bayan kasi senator judges sila, 'di ba? Dapat sagrado yung buong paglilitis sa kanila. In fact, naka-robe nga sila habang po sila diyan ay nagpa-participate sa trial ngayon. Dapat iwan ang kanilang mga yung mga usual na partisan interest. Kaalyado man sila ng mga Duterte, kaalyado man nila si Senator Marcoleta, isang tabi. Or sa abot ng kanilang makakaya, ay panindigan yung pagiging senator judges, patas at walang kinikilingan. Pero doon sa tinatakbo ng mga paglilitis at yung kanilang mga ibinibigay na talumpati, motion, yung kanilang pagpa-participate dyan, parang hindi nabibigyan ng buong paggalang. Pero yung can I be kanilang fair to tungkulin. them? You can. I will allow it. I will allow it. Pakinggan namin ang plan B ni Richard Ricardo. Since may plan B ako, let me fortify my prospects. Okay. Hindi, una-una, baka they're still traumatized by what happened in the Senate. Di ba, sila yung magkapatid na yung nangyari. Yung nag-live. Baka may PTSD pa sila, baka they need some therapy, some help, gano'n. Pangalawa, hindi ba in a way si Cayetano Alan Peter to
tumulong sa clarification of the situation dun sa back and forth cross-examination niya with yung ahente ng, di ba, dun sa absolute threat. Kumbaga, he actually helped na Siya lumabas. nag-facilitate nga Wala nun. yung conditional Pero yung charot tone na niya yan. doon, yung tone ng pagtatanong niya doon, parang sinasabi niya, di ba conditional threat ito? Hindi lang magaling. Hindi lang magaling. Oo. So, Kasabihan ko rin ng pasalamat tayo absolute. na Kaya nga ang for all, inaatay, baka may plan B din siya. Hindi natin alam. Kunyari lang siya na pro Sara pero may plan B Hindi ko lang din. alam, baka naglilinis na siya ng bago niyang image, kaya For all I know, nagpapakabasakado na. may Oo, plan B din yan. bago maging reference for a few years later sa pangka-cancel kay Richard Heydario. Yun. Tumoroleta na tayo! Grabe naman kayo. Ano masasabi mo, Cliff? Ano masasabi mo sa beard ni Senator Cayetano? Ba't ako nandyan? uso yan sa mga uso yan Ayan sa po. komunidad ko. Di ko alam sa komunidad ni Alan Peter. Ayan na po, lumabas sa ating roleta si Senator Robin Alumnus, Padilla. proud alumnus. University of Prison. So, mukhang Prof. Richard, ang plan B ng ating University of Prison ay maging Princeton. senador. So, naging naman siya, successful. Kaya niya ba pinairam yung doctoral robe niya sa asawa niya? Ito hindi to nakikinig eh. Halos isang oras sa pinag-uusapan ko anong qualification niya, patayo na to si Galilong. Anong credentials mo? Dala na yung bag eh. Dala na yung bag eh. Ano yung Yung robe kasi nagbibigay ng extra confidence. Parang Harry Potter level, di ba? Hogwarts. Tapos, parang sabi nung narinig ko nung nanonood ako, parang, how dare him have the audacity. Siya pa talaga ang nagtanong, no? Ng credentials. Oo, ng credentials. After a lot of discussion about the credentials of Agent Calilong. Pero, ang dali naman sagutin nun eh. Sinabi na eh, pinakita na experience niya, di ba? More than how many times na siyang nag-testify sa court, no? How many, hearings. tapos ang daming beses siya Certified ginagawa public ito. accountant. Certified public accountant, trade agent, no? The closest that they've done is yung articles of incorporation ng isang training na nakuha mo, hindi naman pang training. Aba, pag ako ba attend ng training, kahit na training yan, pati nga ako ng articles of incorporation mo. Di ba dapat Ganun yung ba? competence ng magtuturo sa'yo? Correct. Obligasyon ko pala, no? Ikaw, Robin, ha? Hello. Di ba? Can I again play the... Plan B. Plan B. Grabe tong audition tape ni Richard. Plan B, hearing. No, I mean, in fairness to Robin, may mga intervention siya recently na nag-agree ako sa kanya. For instance, yung pag-imbita natin kay Vladimir Putin to come to the Philippines. Sabi niya, di ba may ICC warrant of arrest din yan? Correct. Arestuin ba natin dito sa Pilipinas? So may mga moments of brilliance siya. Even yung kay, yung minamahal natin na presiding officer ngayon. Sabi niya, bumabali-bali-baligtad yan eh. Hindi naman credible yung tao na yan. Papalit-palit ng position na Hindi siya nag-represent ng yung basically the institutional integrity. So, I agree with him on many things nowadays. I don't know why. Yung relo kasi, maski naman sa isang araw, 2 beses naman tama yan eh. Hindi ko lang alam kung na-breach ni Senator Robin yung relo. Pero Yung sirang relo. Yung sirang relo. Yung sirang relo, 2 beses tama yan sa isang araw. Pero last year wala talaga kahit isang beses. Paatras sa orasan niya eh. Okay. Go, Roleta! Yun. O, di Pero ba? paalala lang po dito sa with due respect, hindi naman natin judge yung mga tao, yung mga actions nila. Yun! Sino to? Ayun na nga. Sino to? Harry Rock. Ay, suddenly relevant. Kaya Rocket. sinasabi niyang Forward Dino, yung spokesperson. bakit authentication. lumabas dyan? Dinuguan yun nandito, hindi naman humba. Brought to you by. Hindi, okay lang. Isa pa itong bring him home natin, di ba? Nagtagumpay na tayo kay Akala ko siya Richard. yung pinauwi nung sinabi bring him home. Siya lang daw ang pwedeng mag-authenticate ng video. Oh. Ha? Di ba yung authentication process sa pinag-uusapan ni Kalilong, nakita niya, napanood niya, ni-record niya, ako nag-download. Yun lang ha. At ba't sabi niya, hindi, dapat ako yung nag-post eh. Gusto mo mag-authenticate? Come over. Uwi ka muna, gusto mo pala mag-authenticate eh. Di ba? Otherwise, Lilibre mo ba siyang humba pag dumating siya? Dino, ulitin mo. Come over. Come over. Parang mali. Parang may mali. May mali. Pagluluto ka namin. Paninindigan humba. ba? Pero ako lang, diba, ako lang may point against Attorney Harry is that yung sa pag-authenticate ng video, di ba, ay I think simple lang na kung ikaw ay nagtatago sa batas, you cannot pretend to be a lawful man and insist on us, ito ang tama, ito ang naayon sa batas. Correct. Harapin mo muna yung kaso mo, umuwi ka dito, at saka ka namin papakinggan na may paggalang ka sa ating batas. Otherwise, wala po ko naririnig kasi kagaya ng sabi nga ni Senator Robin Padilla, ano po bang credentials nyo?
para mag-advise sa amin kung ano ang tama at hindi sa naayon sa batas. Kung kayo mismo ay tumatakas po sa batas. Harry, gusto ko lang sabihin na dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari dito. Una, ikaw nag-broadcast, sabi mo. So, kung peke yung video, nagbe-broadcast ka ng peke. So, I challenge you, i-challenge kita. Ha? Sabihin mo nga ang totoo. Or, nagbo-broadcast ka ng peke, kaya dapat nga hindi ka pinagkakatiwala ng taong bayan. Yun lang yung dalawang konklusyon na pwede dito. At dahil dyan, go Roleta! Oh, may ano, meron ng dalawa na yung presiding officer namin dito. Tata kami na Oh, ito. Senwin at Senator Cheese, maraming pong salamat. Attorney Ligutan at si Attorney Narvasa. Narvasa. Ito nag-showdown yung dalawa. Ang Showdown. prosecution at defense. Oo. Bakit parang TikTok? Sana si Atty. Ligutan mababalik natin sa with due LinkedIn respect. rin. Tsaka pwede pong konting humingi ng kapirasong patience na meron si Attorney Ligutan sa daming ng objections na talagang na niya, sinalon niya. Ay, Ang sa ganda ng practice exchange ba? na yan. Ang ganda ng exchange na yan. Una, tandaan natin na hindi dapat ito like normal practice. I think, every single time na nagbumukhang, pati yung mga petty things, ino-objectan mo, nagbumukha kasi may tinatago ka eh. Nagbumukhang ayaw mo mag-explain sa publiko. Nagbumukha nagiging kang balakid. And while that may work in court, kasi trained naman yung judge na i-accept yung mga ganyan, ito, ang pinakamalaking component ng ganitong klaseng proseso is yung court of public opinion. Right. And it might be starting to become counterproductive if the pettiest things, the smallest things, para lang makapanggulo ka, i-discarril mo yung kabila. So yun lang yung tingin ko, no, na pangalawa, di ba yung mag-cross-examine? Akala ko ba yun lang? Sorry, mag-cross-examine sila. Si Atty. Ligutan, nagtatagalog, nakikipag-usap sa Filipino Tama. people. Di ba yung depensa, talagang ini-English na para bang hindi ko Arneo. Sabi nga ni Leloy, no, merong may accent eh. May Arneo accent. Yung parang hindi ko alam kung nagtatry man sila mag-communicate. Pero baka naman kasi tatak Duterte, depensa nga, nalansihin yung taong bayan, sinasadyang hindi maintindihan, sinasadyang technical, sinasadyang guluhin yung depensa. Baka naman yun yung strategy, no? Pero I think naman kasi hindi naman mahina at bobo yung taong bayan eh. Mababasa nila ito at marami dito na gustong makumbinsin ninyo, pero dahil hindi kayo nag-explain na maayos at nagmumukhang balakid kayo sa ebidensya, lalo siguro nyo silang nawawala. So if I will be in the defense, I will not use that tactic. Mag-explain kayo batay sa ebidensya. Ay, flag lang natin yung operasyon na ginagawa, yung naging issue dun sa photocopy daw na tinitrade ulit. Kasi parang biktima ng misinformation to si Attorney Ligutan di ba? Inaalaw ng Korte Suprema yung photocopy in lieu of the original, di ba? Yes. As good as original. So ngayon, nagpa-photocopy yung mga DDS ng mga pera, ipambabayad doon nila. May mga nagtatag sa BSP eh. So pansin niyo po yung Diyan, nire-red tag din siya, di ba? red tag din siya ni Buddy. Ang ganda ng sagot ni Professor Shelo Magno dito eh. Ang sabi? Sige, photocopy nyo na yung mukha ninyo, baka mas maganda yung kalabasan doon sa photocopy. Yun na rin papasukin niyo sa trabaho. Oo, pagbayarin niyo ng buwis. No, Tawa ko na nakita ko yun. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman sabihin pa si Clive. Objection! Dito lang yan sa I Will Allow It with Respect. Kami tatlo na nag-recruit. Over. Vehemently object! Welcome back sa With Due Respect kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta. Nagpalabas na magkahiwalay na arrest warrants ang dalawang dibisyon ng Sandigan Bayan laban sa Senador dahil sa kasong plunder at paglabag sa presidential decree na nagbabawal sa mga opisyal na tumanggap ng regalo. Agad na aresto si Marcoleta dahil nasa Sandigan Bayan na siya nang ipalabas ang unang arrest warrant. Naaresto na rin ang kapwa-akusado ng senador na si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Diyos ko, ang dami pong nadamay ni Senator Marcoleta, mga kaibigan niya, no? Nakakulong na nga po sa Quezon City Jail si Defensor at dalawang negosyante, pero nananatili sa ospital si Marcoleta dahil biglang nagkaroon ng mga makahimalang iba't ibang sakit, kabilang na ang mild pneumonia. Lumabas ding mataas ang bad cholesterol ni Marcoleta na maaaring magdulot
dulot ng pagbabara sa ugat. Grabe, parang kailangan ko ng ano dito, mga doktor kausap. Pero sinita ng Sandigan Bayan ng mga pulis dahil sa pagpayag na mabisita si Marcoleta sa kabila ng rekomendasyon dapat isolated ang senador dahil nga doon sa mild pneumonia. Pero depensa ng PNP-CIDG, mismong si Marcoleta na naman ang Wow. mabisita. Talaga hindi sila sumusunod talaga. Na Vice Presidente Sara Duterte at Senador Robin Hood Padilla. Uy, shoutout pala sa Angat Jensen na naging host namin over the weekend. Hello. Sakaling ilipat naman sa kulungan, walang konti. Makakalimutan ko naman, hindi na ako makakasingit, magsasalita na si The presiding officer is out of sakaling ilipat naman sa kulungan, posibleng isama muna si Marcoleta sa GenPop o General Population Agad. Hindi gumagaling ang sakit na pulmonya. Baka kinulang ng pantakip. Hindi ko alam kung ano yung tinatakpan. Kaya naman ang tanong ng bayan, tama ba na malitili si Marcoleta sa ospital kahit dinadalaw siya? Pneumonia, dinadalaw ng Vice President siya ng ibang mga Yun tao. na O dapat nang ikulong kasama ang general population? Sasagutin natin yan dito lang sa Balat Sibuyas! Bawal ang balat sibuyas! Yes. Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat sibuyas! OT. Ay, nako. Banat na. Well, alam mo, may kaso ng special treatment na naman dito. Bakit? Alam mo, nung panahon ni Laila de Lima kami, kahit mga abogado, pinapahirapan kami makapasok, hindi ganun kadali. Nung pandemic, no, halos solitary confinement si Laila de Lima. Pero itong si Marcoleta, isang sabi lang na may bibisita, ang bilis, no? Tapos nasa ospital ngayon. Yan, clearly special treatment. Alam mo si Laila, nung nagkasakit siya, sandali lang sa ospital, tapos siya rin nag-insist umuwi. Noong merong gustong, yung muntikan siyang patayin sa loob ng kulungan, ang sabi, gusto mo ba mag-hospital arrest, mga options na yan. Tinanong namin bilang mga abogado, sabi niya, hindi, I don't want to see any special treatment na ibigay sa akin. No? Pero itong si Marcoleta, pagkadating sa mga action-action, pagkadating sa pagbabalakid sa pananagutan, pagpapasara sa ABS-CBN, pagdating sa pagdepensa kay Sara Duterte, pagdating sa pagsasabi na walang West Philippine Sea, napakalakas. Pero, pagdating doon sa harapin niya na yung kaso niya, ang dami palang sakit, no? So hindi ko lang talaga ma-reconcile sa aking isipan na ang lakas-lakas mo pagdating doon sa mga advokasya mo kasama sa pagpasasara ng ABS-CBN, pero ngayon na ikaw ay nasasakdal, biglang ang dami palang sakit. So ang hirap na din and gas-gas na 'yan. Ang tawag namin diyan sa sa pag-aabuga siya, ito yung tinatawag naming wheelchair defense. Biglang nagkakaroon ng neck brace, biglang lalabas na may wheelchair. Di ba si Zulaika, biglang may sakit, biglang naka-wheelchair na, meron pa dextrose, no? Pero ngayon, prepare for typhoon Baby bath. Inday. Baby bath. Baby bath, blood bath, no? Ang yayabang yun lahat. Pagka kayo yung nasa poder, at kayo ay nag-aabuso ng kapangyarihan, grabe yung mga pinaggagawa mo, Marcoleta, ikaw yung umaabuso sa kapangyarihan, paghaharap kayo sa hustisya, laging hihina-hina na naman. Si Rodrigo Duterte, sisigaw-sigaw, mumurahin lahat ng mga mahihirap, pati Santo Papa, mga heads of states, babastusin lahat ng mga tao, grabe sa pagmumura, pero nung nandun sa harapan ng ICC, Sisipain niya daw yun, di ba? Sisipain, di ba? Hindi ba? Yung mga bully talaga, pag hinarap mo sa hustisya, biglang nagsasakit-sakitan, biglang duwag. So pasensya ka na, Marcoleta. Ang singin ko sa'yo, napakalaki mong duwag. Kung meron ka mang sakit, kung meron ka mang mga sakit dyan, we commiserate and hopefully gumaling ka. Hindi dahil we love you, Sana gumaling ka para maharap mo ang hustisya at lahat ng mga kabalastugan at injustice na ginagawa mo. Kasama na yung kumuha ka ng 75 million pesos habang ikaw ay congressman. Dino, baka mang-inggit si Senator Bato. Tinawag mo na rin malaking duwag si Senator Marcoleta. Oo nga, no? Hindi, sige. Malaking duwag, isa ka lang duwag. Si Bato pa din yung pinakamalaking duwag. Pero I think yung panawagan din natin dun sa ating law enforcement authorities at saka dun sa ating justice system, no? Dun sa PNP-CIDG, doon sa Sandigan Bayan, na ito po kasi yung umuok-ok dun sa tiwala ng ating mga kababayan dun sa sistema ng hustisya sa ating lipunan. Marami sa atin nagtatawanan at totoo po nakakatawa dahil kapag may politiko na nakukulong, kapag may politiko na naaaresto, kitang-kita natin na nagkakaroon ng special treatment. May sakit, merong iba't ibang dahilan para ma-hospital arrest, hindi maisama sa general population na maikulong, no? Nakakatawa, pero yan po ay sintomas ng
pinagtatawanan na din ng mga kababayan natin, ng mga ordinaryong Pilipino, yung sistema ng hustisya sa bansa. Kaya ang tingin ko, kapag kaya pong panindigan ng PNP, kayang panindigan ng Sandigan Bayan, na walang special treatment, na na tayo po ay pantay-pantay sa pagtingin ng batas, mahirap, mayaman, makapangyarihan, hindi makapangyarihan, yun ang magbibigay ng tiwala sa ating mga kababayan na may hustisya po sa ating bansa. Pero since Plan B ako ulit, just add another thing. Huli mo na itong episode dito. Direct, huwag nyo na itong iimbitahin ulit ha. Na I support si decision ni John Vic Remulla na not turn it into a ritual of humiliation. Kasi, I mean, let's be honest, the backdrop was people were asking for a certain mugshot na actually baka hindi natin makilala yung tao, di ba? And I felt that's not the right way of understanding the rule of law. Yeah. Diba? Ang rule of law hindi ritual of humiliation or performative democracy or politics. Kaya in fairness, on this point, kudos kay Ako John din, Vic I agree, Remulla, diba? I didn't like, I don't think it reflects well on folks who are pushing for certain rituals. Correct. So, okay naman yan. Sa akin, hindi dapat siya pahiyain, no? Hindi dapat siya magkaroon ng humiliation. Pero gusto ko lang sabihin pala, dahil, alam mo, isa ako dun sa mga, alam mo yun, sa Pirma Kapamilya. Kasi kami yung sinubukan namin ibalik yung prangkisa ng ABS-CBN, no? Alam mo kung bakit? Alam mo, ang dami nagsasabi na mga kapatid natin, mga kaibigan natin, kapamilya natin sa ABS-CBN na literally ang daming namatay sa kanila. Literally. Dahil sa sama ng loob, nawalan ng trabaho. Tapos ng pandemic, di ba? Biglang wala na healthcare, walang... I know some of these people even personally, unfortunately. Correct. And alam mo sa kanila, yung mga writers, yung mga cameraman, yung mga producers, ang dami sa kanila. Sa akin, alam mo, yung justice comes in different forms. In different forms. So kahit na hindi niya pinagbabayaran yung ginawa niyang hindi makatarungan sa ABS-CBN, right now, he is facing justice dahil pa sa iba niyang kabalustugan. Pero again, the arc of the moral universe may be long, but it bends towards... Also, yung show natin, hindi long na yung time, oo. Pero ito, hindi ba ironic din na yung, di ba yung nag-Zoom call silang apat? Si Defensor, si Marcoleta, si Remulla, hindi ko alam yung isa. Si Boying diba? Remulla. Boying, diba? May pangapat pa May pangapat na parang rakista yung itsura ganun. Yung, parang it took one of them to bring down the two others. Parang medyo weird din yung twist of events, no, na meron tayo, or how the arc of justice bends. Saka yung BJMP daw, makukumpleto na, no? Oh. Sino yung B? Bong. Bong. Sino yung J? Jinggoy. Sino yung M? Marcoleta. Sino yung P? PhD. Yung wife niya, naka-PhD na damit. Ay, yung PhD? Kasi ba may PhD? Pero, ayan, enough of our comments muna. Dahil ngayon naman, babasahin naman natin ang komento ng ating mga taga-subaybay sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang po na kami ay mga judger, number one judger, si Richard, magdidesisyon kami Na if may we plan. will either take it or leave it. Gusto ko yan. Uwi ko rin itong... Take it or leave it. O Richard, basahin mo yung unang comment. Nako, Basahin mo. Agent Kalilong showed composure during the first trial dates. I agree, defense never even questioned that the VP said those threats. Na-nosebleed ako sa English. Dami. They are going with the narrative that the threat is conditional. Eh, yun ang sinasabi ko na. Sabi to ni Catherine na Di Malanta. Oh, 7119. take it or leave it. Ano yan? Take it or leave it Take tayo it. dyan? Take it. Take it tayo sa Oo. comment na yan. Oo. Kasi we wanna give salute dun sa mga mahihirap na trabaho to ng mga kawani. He showed professionalism. Yes. Alam mo, Fairness. tama, pwede siya maging target ng bashing, pero he's just doing his job. Correct. Guys, leave the person alone. Correct. Diba? Kailangan niya mag-testify kung ano yung findings niya. And yun yung sinasabi niya. And ultimately, kahit under attack siya ng depensa unfairly, ginawa niya yung trabaho niya. So take Saka it ano all. pagka ginigisa siya ng, kumbaga pag humaharap siya sa Senado, di ba, parang mga kapwa-kawani niyo yan sa pamahalaan. Tama. Fellow civil servant Kapwa yan. lingkod bayan niyo yan, di ba? Kaya talaga may certain level din ng pagrespeto tayo doon sa pagharap niya din sa impeachment court at paggawa ng responsibilidad niya, di ba? O sunod na comment, Carlo. Sabi ni Lee Dons. Dapat kasi naglalabas din ng yung mga academy historian to counter itong ginagawa ng yung kanina. China. Ipakita natin yung historical background ng West Philippine Sea. Kaso gagalaw lang ang gobyerno pag may ginagawa na ang China. Eh, si Justice Take it or Garcia, leave ang dami na nilang ginawa. Take it or leave it. Oo, cleave ako. Cleave talaga.
Cleave. Cleave ka talaga. Oo. Kasi, Bakit? Bakit leave it? Yeah, I think enough has been done and sometimes sabi ko, wag na lang patulan. I know it's hard coming from me, but since nung nagkaroon ako ng plan B, I realized sometimes it's good to just not make pan. Not to, magaling ka doon. Cheska. Next naman po from Laila. Layla, Lailani Santa Ana 9415. Inggit na inggit si Pia kay Risa. Hoy Pia, hindi man lawyer si Risa, may napakulong na mga high profile. Yung Taguig at Pateros binabaha pa rin, hindi nyo pa nasusolve. Shots Yeah. fired! Take it! You know it. Double click. Ikaw. ako cleave it ako eh. Ay, hindi. Nagbabaka sakali ako, madami ako sa plan. Hindi. Dino it. Dino. Itong mga nasa blue couch, sinasabi ko talaga Hindi, kasi direct, parang maganda ating racket na to eh. Cleave it ako. Cleave it ako. Bakit ka Leave it ako. Kasi hindi mo sinama, ha? Kay Lani Santa Ana, hindi mo sinama siguro na nagro-roll sa grave yung elder Cayetano na tayo. Dahil agent ng inhustisya yung dalawa niyang abogadong anak. So leave it ako. Sana isinama mo yun. Eh, sorry daw, sabi ni Leilana. Pinali ka. May ano naman eh. Salamat Lailani. Next comment. Dino. Oo. Sabi ni Maria Elaine Basilio, this particular episode is so far the most enjoyable. Richard it. The Richard it. combination of you five is so fun to watch. Wow. Thanks for Yun. dissecting the current issues. Ayan. Learn a lot, laugh a lot, more power, WDRP. Yes. Richard it. Oo. Richard Kasi ano it. po eh, kailangan po namin... Kasi Leave it, Ito na ako leave it, eh. leave it, Hey, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it kami na. Bakit kayo cleave it? Wala kami plan B. Go, Richard. Ikaw, ha? Hoy! Binibigyan mo na naman ng pampalasloob tong si Richard. The sliding officer. Isang araw lang. Out of order! Isang araw lang pumasok. Sasabihin mo most Pipilitan na. Tapos, paano naman, may isa pa po kami kasama, di ba? Si Prof. Ina. Pero sana sa susunod makumpleto tayo. Never pa kasi nangyayari. May nangyari na once. Yun Nangyari talaga, na once. Anim tayo. sobrang Anim tayo sasaya nun. yun. Wala pa, never pa nag-ano. Hindi, pero maraming Wala ka. Dito Roll back wala. natin Maraming salamat sa lahat ng Wala si Richard, nanonood. no? Wala. Correct. Palaki yung ating mga live viewers. Thank you very much. Oo, so sinong naman. napili natin ngayon? Si Maria Si Elaine Maria isa. Elena. Okay, sige, agree kahit ano. Isang winner na. I will allow it. At I saka will sino allow pa? Sino pang nanalong isa pa? Pili pa tayo isa. Gusto ko si Leilani Santa Ana. Ako rin. She chose violin today. Si Maria Elaine at Okay. si Lailani Santa Ana. Oh, congrats sa ating mga napili. Mapanghati na naman ang linggo natin ngayon. Tandaan natin, sinasabi namin sa Team Pinas, isa lang ang ating bayan, isa lang ang ating bansa. Mahalin natin to. Let's watch this video. Bawat hakbang sa lupa ng bayan, pusong nag-aalab, handang lumaban sa kalsada ng pangarap. Tayo'y sabay, hawak kamay, Team Pinas ang taglay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, Team Pinas, tayo. Kulay ng watawat, ating inspirasyon, mulat bughaw, dilaw na patnubay ng nasyon. Sa bawat bituin, kwento ng tagumpay, tayo'y magkaisa, pangarap ay sabay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, Team Pinas, tayo.
ang Team Pinas ay nasa ISU sa Etiague, sa Isabela bukas para Isabela sa... State University. Oo, para sa Genzenial Tour stop natin sa Isabela. At dyan na naman po, nagtatapos ang isa't kalahating oras ng bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas. Gusto ko lang po sabihin dahil 10 taon ng Arbitral Award, I want to give credit where credit is due. Yan po ay hinihandog sa atin ni President Noynoy Aquino. Thank you, Muli, Pinoy. maraming salamat po sa lahat ng vibe check at naki-deep dive ngayong hapon. Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na Siguraduhin mo! Richard, Ayan, Para just kayo mabalik mapasayang po sa pa. Indogabos. Sunod yung mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, FMR radio stations at PRTV. Ang programang Travel ni Awal kasama si Papa Awal Paz. Ayan, at samahan niyo naman po ang Bantay Senado this Wednesday, July 15. Ang aming pong public viewing ng impeachment trial ay nasa Quezon City sa simbahan po ng Claret. ng Claret. Immaculate Heart of Mary Parish. Ayan, yan po yung pangalan ng Teachers simbahan. Sa Quezon City, samahan niyo po kami. At tandaan, dito po ay wala po tayong personalan. Dito lang lahat sa... With due respect! Kasama kita! Nahabol natin. Nahabol natin. Dino ang minimet, hindi na...